Ang unang ginawa ng bulag na babae matapos makita muli ang kanyang paningin ay kunin ang isang martilyo at basagin ang kanilang wedding photo. Pagkatapos, sinunog niya ang lahat ng litrato nila ng kanyang asawa, pati na rin ang singsing na suot niya sa loob ng 5 taon. Pagkatapos ay inimpaki niya ang kanyang bagahe at umalis sa siyudad na nagpasakit sa kanyang puso. Samantala, ang lalaking kasama ang kanyang kabit para sa prenatal check-up, hindi inaasahang nalaman mula sa doktor na nakita na muli ng kanyang asawa ang paningin nito noong 1 linggo. Agad niyang itinulak palayo ang kanyang kabit sa sobrang tuwa. Gusto niyang magmadali pa uwi para magdiwang kasama ang kanyang asawa. Ngunit bago pa siya nakalayo, biglang huminto ang lalaki na may malungkot na ekspresyon. Dahil sa loob ng buong linggong iyon, sinamantala niya ang pagiging bulag ng kanyang asawa sa harap mismo nito. Paulit-ulit na pakipagtalik sa kanyang kabit. Lumabas na ang babae ay dating munting prinsesa mula sa isang tribo. Habang nangangalap ng mga damo sa labas, nailigtas niya ang isang lalaking nakagat ng isang makamandag na ahas. Nang magising ang lalaki, umiibig siya agad sa babae. Matapos siyang ligawan ng walang pagod sa loob ng kalahating taon, pumayag na rin ang babae na makasama siya. Ngunit dahil sa dami ng kaaway ng lalaki, kinidnap siya. Nang akmang hahampasin na siya ng kanyang mga kaaway ng pamalo hanggang mamatay, nagtampo ang babae sa harap niya. Isinasapalantang na ang kanyang buhay. Nakaligtas siya sa malakas na hampas sa ulo, ngunit nabulag siya ng tuluyan. Dahil sa labis na pagkakasala, agad na nagpropose sa kanya ang lalaki. Nangangokong magiging mga mata niya siya sa buong buhay niya at hinding-hindi niya siyang pagtataksilan. Gayunpaman, 2 taon lang ang lumipas. Sinamantala ng lalaki ang pagiging bulag ng kanyang asawa at hayagang dinala ang kanyang kabit sa bahay. Kahit na mahal pa rin niya ang kanyang asawa, matagal nang nagtaksil ang kanyang katawan sa kanyang sumpaan. Ang walang hiyang pag-uugali ng lalaki ay nagpaniwala sa kanyang kabit na si Ana na mas mahalaga siya sa puso nito, kaya naging mas walang pagkundangan siya sa kanyang mga kilos. Naniniwalang isang taraw ay matatalo niya ang asawa at siya ang papalit dito. Sa ilalim ng sinadyang panunukso ni Ana, unti-unting naadik ang lalaki at hindi na siya makakawala. Nang magpadala lang siya ng isang litrato, magmamadali siyang puntahan ito para sa kaligayahan ng walang pag-aalinlangan. Ngunit hindi niya alam na nabawi na pala ng babae ang paningin niya 1 araw bago nito. Orihinal siyang nagplano na sorpresahin ang kanyang asawa, ngunit nasaksihan niya ang isang nakakadiring eksena. Agad niyang napagtanto na ang mga sumpaan ng kanyang asawa ay walang saysay, na wala kasama ng hangin. Sa sobrang lungkot at galit, kunin ng babae ang isang martilyo at basagin ang kanilang wedding photo. Nang marinig ang ingay, nagmadali ang lalaki para tignan ito. Nang makita ang mga kiss marks sa buong katawan niya, agad niyang naalala ang nakita niya. Nagmadali siyang pumunta sa banyo sa sobrang pandidiri at natagpuan ang isang ginamit na pregnancy test sa basurahan. Buntis si Ana. Naalala niya ang sinabi ng asawa niya noong 1 taon na ayaw niyang magkaanak at napagtanto niya na ayaw lang niya ng anak nito. Sa sandaling iyon, balisang na pumasok ang lalaki. Nang makita ang kanyang asawa na nakatingin sa pregnancy test, balisa siyang nagtanong kung pwede ba niyang makita ito. Pero nagpanggap siyang bulag pa rin at nagtanong kung ano ang sinasabi nito. Agad siyang nakahinga. Pagkatapos, humingi siya ng tawad sa kanya na may pagsisisi. Sinabing umiiwas lang ito sa kanyang paghawak at natakot siya dito. Nang marinig niya ito, nakita ng babae na nakakatawa ito, ngunit hindi niya ito binungki. Dahil darating ang pamilya niya para kunin siya sa loob ng 1 linggo at sa loob ng 7 araw na iyon, gusto niyang makita kung gaano kahipokrito ang lalaking minahal niyang munsa. Ngunit sa pagtataka niya, kinabukasan sinabi ng asawa niya na naghanda siya ng birthday party para sa kanya at patuloy na nagbigkas ng matatamis na salita ng pag-ibig. Kung hindi niya nabawi ang paningin niya, hinding-hindi niya maiisipan ang pagtataksil ng kanyang asawa. Para lang mapaligaya ang 2 babae ng sabayan, inakbayan niya ang kanyang kabit at hinawakan ang kanyang kamay sa kabila. Sa katawa-tawang eksenang ito, walang sino man sa silom ang nahahas magsalita. Agad niyang naintindihan na alam na ng lahat ang relasyon ng kanyang asawa at hindi ito ang unang beses